Yan, so dito tayo ngayon sa Cabanatuan na plaza. Ayan, ito yung setup natin ngayon. So pupunta tayo sa Bandolan Frost Town, dun sa Negros. Yan, and meron tayo doong event na pupuntahan, yung Frost Fair, which is parang ano siya, magko-cosplay sila ng mga medieval na outfit. Yan. So ito, meron tayo ditong so magpa-participate din ako dun sa event, and meron tayong ditong cosplay costume na dala. Ito yung aking straw hat. Then meron tayo ditong katana. Yan. Ito siya. Demon Slayer tayo. Katanjiro to na katana. Yan. And then yun, makakampong din ako doon kasi meron dong campsite sa Bandolan Frost Town. So magkakampong din ako doon. And dun sa event, so I think ngayon is May 1, so holiday ngayon. May 1 dun ako sa Bandolan Frost Town na campsite. Then May 2, I think May 2 is yun na yung event Saturday. So dun ako sa Frost Fair na event mismo, which is malapit lang naman siya. And doon ako may option tayo na mag set up ng tent doon. Just actually, so magkakampang ako doon instead na kumuha ng room para makatipid. Yan. So yung natin ngayon, I think yung gawin natin ngayon is ito, kasi wala akong paglalagyan ng ating hat. Ito yung hat natin, kaya dito ko siya nilagay. Kaso kapag may daanan tayo na lubak is medyo maingay siya. Lagyan na lang natin ito. Ganyan siya. Feeling ko magde-deform talaga to. Anyways, sige, yan na lang muna for now. Yan, and then battery check tayo. Yan, si Shamarin pala yung dala natin ngayon. Battery check ngayon, si Minami, we have 98%. Si Ayano 97%. Then si Nadeshko 99%. So disable lang natin si Nadeshko muna kasi medyo mababa na yung capacity niya. Nagiging parasitic na siya kasi pag enable natin siya and sinama natin siya parallel sa ibang battery natin na bago. So nagiging parasitic siya and nakakos yun ng pagbaba ng range. So hinahatak niya pababa yung overall capacity, which bababa yung range natin. So ngayon naka-disable na siya. So ngayon si Minami and i-dash ko na yung si Minami and sa Ayano ngayon yung active natin na battery. So ito, Dumangas Port muna tayo, then start tayo mamaya. Pupunta tayo sa Negros ngayon. Dumangas Port tayo. Meron bang other, kasi first time ko gagamitin to sa trip mismo. Try ko naman to before, pero check natin. Ayan. Okay, sige. Try muna natin to. So, isang bago dito is puno ng costume.
for samurai na outfit, yung Oni samurai or yung Oni na Ronin. Then dun is camping gears. Ito camping gears din. Sige. Yan. So meron ding doong charging station sa Negros, sa Bacolod. Try natin mag-charge doon mamaya pagdating natin doon sa Negros. Sige, yan, andyan na tayo. Let's turn lang natin to. Okay. Good luck to us. Hopefully hindi tayo magka-aberya. Yan. Wait lang. Sige. Dito, diretso lang tayo. First time ko gagamitin to yung ano natin, yung dashboard natin na to. So nakakonect lang to via Android Auto sa phone ko. Ayun, let's go. Wait lang, nakalimutan ko. Turn on yung GPS natin. So yung speedometer natin para at least ma-check natin yung range natin. Turn on GPS. Naka-on naman yung GPS. Okay. Sorry. Let's go. Ay, sorry. Nakasakal dito. Sorry na. Okay. Teka, anong nangyari? Ba't hindi nagbabago yung speed natin? Ano? Steady lang siya. Na zero. What the hell? Naka naman yung GPS natin. Anyways, sige. Yan lang. So yung gagamitin ko muna is ito na lang gamitin ko muna. Hindi man ko ba bakit hindi gumagana yung speedometer. Ito na lang yung gamitin ko muna dito na speedometer. Same lang naman sila. Change natin yung sim to dark. Okay. Let's go. And then dito BMS. Ito. Weird na. Anyways, yun. Ay, tapos settings pala ng car driver natin. Max phase current is naka 500 amps na siya. Sige. Ayan, so before kasi swing arm natin I think may ano siya, may problem siya before. Which is ano siya parang may knocking sound kapag in-increase natin yung current, kasi especially sa settings. So for example, paakyat tayo sa bukid, no? Current, usually naka 300 amps lang tayo na max phase current. Pero pag umakyat na tayo sa bukid, sineset ko siya to 500 amps para mas lumakas yung kanyang hatak, lumakas yung torque.
So para makaakyat siya sa bukid, ganun. Ang problem, kapag mataas yung current niya, malakas din yung ano niya, parang regenerative braking ata yun, or parang yung sipa niya kumbaga. So ang tendency nun pag ganon sa swing arm ko before is meron siyang knocking sound, may maingay siya. So parang lumuluwag siya. Akala ko before ano lang ang parang natural lang yun, pero na-notice ko lately sa swing arm niya pala. So yun, tinry ko tinry ko bumili ng mga washers and yung mga serrated washers and other type of washers. Para maano niya, para hindi siya lumuwag agad. Yun. Pero yun, lumuluwag pa rin siya So kaya nagpagawa ako sa TUN ko ng custom na swing arm. So unfortunately hindi siya natapos dahil may need pa kabitan ng yung sa kanyang brake caliper. Yan, yung mag-hold ng brake caliper niya, yung parang bracket kumbaga, is hindi pa namin nakagawan doon sa swing arm na pinagawa ko. Kaya yung ginamit ko ngayon muna na swing arm is yung old pa din na swing arm natin. Pero na-notice ko, kasi meron akong ginamit dito before na serrated na washer. Yung serrated washer na yon is galing siya sa nut. Pinutol ko lang yung nut na part, tapos yung washer niya na part, yun yung kinabit ko dun sa dun sa scooter as washer niya para hindi siya gumalaw, hindi siya gumawa ng movement kapag tumaas yung current. Yun, pero yun, I think kapag 300 amps okay siya, pero pag tinaasan natin sa 500 amps yung current, yun, doon na siya nagfi-fail over time. So mararamdaman mo yun kasi mayroon siyang knocking sound na maririnig mo yung knocking sound talaga. Kaya yun, napagawa ko ng custom swing arm. Pero kahapon nung tinry ko alisin yung serrated na washer, and yung tinira ko na lang is yung nut, and meron akong isang washer na ginamit pa, yung may anong term dyan, may parang putol siya na washer, nakalimutan ko yung pangalan, pero putol siya na washer. Yung sa gitna meron siyang putol, kumbaga may cut siya dun sa gitna. So yun lang yung ginamit ko. Natira yung yung washer na yon and yung nut. And so ito na yung ating swing arm. So yan, almost half na yung natabas natin dito na part ng swing arm, yung kung saan nakapwesto yung torque arm. Yan, so binawasan natin dito. Yan, so almost half yung nabawas sa swing arm. Yan. Diyan. And ito, meron tayo ditong cut washer. Yan, putol siya. So cut washer, tapos ito yung nut. Yan, ito yung torque arm. Yan siya. So far hindi na siya lumalagatok. Wala na siyang knocking sound. Pero observe ko siya.
tinry ko siya set sa 500 amps na current, and tinaasan ko din yung ano niya, regenerative charge. So before kasi sineset ko lang to 10 amps yung stop back current. Wait, saan yung sound? Ah, ito. Wait, what the hell is happening? Ano nga ba ngayon? Bakit meron ganon? Alas 4 pa lang. Ay, mag-alas 5 na. 4:42. Anong meron? Anyways, baka nagpa-practice or something. Pero umagang umaga, siguro may event, I don't know. Anyways, yun siya. So sinat ko siya 500 amps. So far hindi na siya gumagalaw. So, and also yung nut na ginamit ko kasi is ano siya yung meron siyang nylon lock washer. Nylon lock. Yun yung ginamit ko. Kaya din siguro hindi na siya gumagalaw. Pero before kasi nylon din yung ginamit ko with serrated washer. Ngayon yun lang, yung putol na washer yung ginamit ko. So far okay siya. Before 10 amps lang yung ginagamit ko kasi na regenerative stop back current, and yung max back current ko is 15 amps. Yun, pag tinaasan ko pa siya, lumalagatok na siya kahit na naka 300 amps lang tayo na current. Pero ngayon naka 500 amps tayo na current, and 500 amps na current and 20 amps yung ating stop back current. Max back current natin is naka 25 amps. So far hindi na siya lumalagatok. Try ko mag-brake, you know, kasi pag nagbe-brake ako, which in turn ano siya, may balik siya na current, and ano yun, meron yung sipa, kumbaga may bumabalik yung nagre-reverse kasi yung nagtatry mag-reverse yung motor natin, kaya parang may sipa siya, kumbaga. Pero ngayon hindi na siya lumalagatok. Pero well, observe natin over time kung ano mangyayari. Pero good thing na hindi na siya lumalagatok unlike before. And yung problem kasi noon is isa pa is yung torque arm natin. Yung torque arm natin kasi is sa thread na siya pumapatong. Hindi na siya pumapatong dun sa flat surface ng natin. Hindi na siya pumapatong dun sa flat surface ng axle natin. Axle ng motor. Wait lang. Teka, hindi ko na babantayan yung maps natin. I think diretso lang to siguro. Okay, sige lang. Hindi ko na yun, hindi siya pumapatong dun sa sa flat surface. Dun siya sa thread na pumapatong, kaya merong malaking clearance doon. Kaya pinatry ko din na patabasan yung pinaglalagyan ng torque arm natin. Kita ko siguro mamaya pag doon na tayo sa Negros. Pinatabasan ko yung swing arm para lumabas yung flat surface ng ating swing arm. Pero tinry namin na mga almost half na yung natabas dun sa swing arm natin, pero yung thickness, yan. Saan tayo? Diretso lang ba tayo? Diretso lang tayo. So almost half na ng thickness ng swing arm yung natabas natin, pero hindi pa rin lumalabas yung flat surface ng axle natin. Kaya yun, pinastop ko na kasi medyo delikado na yun pag
pag numipis pa yon sa pag numipis pa lalo yung swing arm natin, baka bumigay na siya, hindi na maganda yung kanyang structural integrity kumbaga. Yeah. Pero ngayon naka half ngayon yung thickness ng ating swing arm doon sa torque arm na part. Hopefully hindi siya bumigay mamaya. Mabigat pa naman yung dala natin ngayon. GG tayo pag naputol or nabiyak yung natin, swing arm natin. Ay nako. Anyways, adventure tayo. Wait, what? So dito, tapos liliko tayo dun sa left, dun sa unahan. Oh, I think yung papunta ata to sa ano nga ulit ito, yung sa left papunta lang New Lucena. Yan, sige, New Lucena, dito tayo. Okay, dito I think. Yan, dito tayo na. New Lucena. Hindi kasi ako sanay before na ganitong view. Gusto ko yung view na yung another view niya. Hindi ako nagsa-start before ng trip dito sa Google Maps. Ano lang siya, as in maps lang talaga siya na hindi siya ganito na guided kumbaga, na automatic siya nagse-center. Yun, manual ko pa na yun na ginagalaw yung maps eh. Manual ko pa na sinuscroll yung maps. Kasi hindi ako sanay sa ganito, pero well, ngayon try ko ngayon yung ganitong view. Pero so far parang okay naman siya. Oh, naku, doggies. No. I think hindi pa ako nakadaan dito before. Not sure. Hindi pa ata ako nakadaan dito na part. Ewan ko lang kung na maalala. So pupunta to sa New Lucena. Yun lang yung disadvantage dito, hindi ko makita talaga yung buong view ng mapa. But I think pwede mo naman i-change ata yung mode during the trip para makita mo talaga kung yung mapa mismo, kung malayo ka pa ba or something. Pero so far so good, okay siya. Generic lang naman to na dashcam yung gamit natin. Dashcam siya na meron din siyang tire pressure sensor, pero hindi ko kinabit yung tire pressure sensor eh. Kasi dito need mo pa i-navigate yung page ng tire pressure sensor para makita mo lang. Yung sa anong pag-pronounce or IoT? I think yon sa dashboard, as in sa home page niya, kita mo na talaga doon yung tire pressure sensor. So much better yun kasi kita mo talaga agad. Unlike dito na na-navigate mo pa yung settings. Oh, ganda ng daanan dito ah. Oh. Kaso 4 AM pa eh. Mas maganda siguro kung may araw na. May araw na. Pero pwede yung dito, yung daanan dito yung service. Hindi ko lang ata nadadaanan to before. Yan, takbong pogi lang tayo. 47. Mabigat yung dala natin, kaya natatakot ako ng pabilisan to. And hindi maganda yung suspension sa harap kasi hindi kasi siya adjustable yung suspension natin sa harap, kaya medyo malaki yung play niya.
Pag may mga, especially kapag may mga lubak, so possible masira yung shock natin pag ganun. No, well, no choice tayo. Wala akong makitang front shock na compatible dito kay Shimarin. Tapos 270 meters, liko tayo sa right. Dagat. Wait lang, liko tayo dito. Ayan, I think dito na part is nadaanan ko na to. Yan, pwede pala ditong dumaan. What the hell? Doon ako sa rough road dumadaan lagi. What the hell? Meron rough road na part din yung nito. I think before ng sea oil ata yun kanina. Yung dinaanan natin before ng sea oil. Yun. Medyo grabe yung rough road doon, Diyos ko. Hoy! Kinabahan ako doon. What the hell? Doon. Sinugod ako. Visit na yun. Hindi siya tumatahol eh. Sumugod siya before magtahol. Nandito tayo. I think dito pa left. Dito na yung daanan dyan ah. I think ito. Papunta na natin sa Gaha Agri Farm yan. Pero may better alternative. May better way. Diyan medyo rough road pa ata dyan na part. Bandolon Frost Town. Yun sa Bandolon Frost Town pala na campsite. Yun. Kailangan mo ng magpa-reserve. I mean, booking. Early booking ka dapat. I think hindi sila nag-accept kapag hindi ka nakabook early on. Not sure kung parang hindi sila tumatanggap ng walk-in. And yung minsan yung problem lang is medyo mabagal mag-reply yung page ng Bandolon Frost Town. I think siguro dahil marami rin siguro silang kinikater, and siguro is baka mahina yung signal doon sa end nila. I'm not sure, pero at least nakaka-reply doon, and yun naka book na ako doon. So siya, I think May 1 until May 2 na mag-overnight tayo doon mamaya. Ang ganda ng ang ganda ng clouds. Yan lang, mabagal yung takbo natin. Pero kung ADV siguro to pwede natin pabilisan, kasi maganda yung suspension ng ADV. Yun lang, medyo mataas kasi yung dala natin. Medyo mataas kasi yung pupuntahan natin doon, kaya electric yung ginamit ko para safe yung downhill natin. Medyo mataas kasi yun eh. Pero well, hindi pa ako kasi nakaakyat talaga doon, so hindi ko alam yung road condition and kung napakatarik ba talaga or gradual lang. Chinek ko sa Google Maps, parang gradual lang eh. I think diretso tayo, no? Oops, bitaog tay. Sige, diretso. Okay, I think hindi pa ako nakadaan dito na part, or I don't know. Doon sa Bitaog na yun, nadaanan ko yun, pero dito I think hindi pa ata. Mahaba na street yung likod ay yung tarikon, kaya hindi ako confident magdala na scooter type doon. Yung carry naman siguro yung malakas naman kasi yung malakas naman yung braking ng ADV, pero
minsan kumakagat, minsan hindi. Especially kapag grabe yung tarik, nako, wag mo na asahan. Well, baka hindi lang talaga marunong. Pero marami nagre-reklamo. Marami nagre-reklamo sa Facebook eh. Hindi gumagana yung talagang engine brake. Hindi ko naman trip bumili ng ano ng NMAX or yung other gasoline type na pero yung maganda yung white CVT kasi meron yung ano eh, meron yung parang sinasimulate niya yung gearing na part ng mga manual. So may gearing siya, so pwede ka parang sinasimulate niya yung primera. Meron ka talagang primera, so meron siyang ano, downhill assist ng bago. I mean engine braking, malakas yung engine braking niya. At the same time, yung paakyat, meron siyang parang ano, mas malakas yung hatak pataas. Dahil instead, yung CVT niya ata is ano eh, motor na yung nakokontrol ng motor na yung nakokontrol doon sa loob. Hindi ako specific doon, hindi ako specific talaga. Pero may electric motor na yung nakokontrol doon sa ano, sa loob ng CVT. Hindi na yung pure mechanical na sa mga traditional natin na CVT. So cloudy sa ano. Oh shucks. Lalim pa. Para sa Plus Veneto, amazing. Hindi na ako nakabalik dito ng taon na dun. Oh, nasa Malawi pa sa tawad. I think need ko pumunta sa Coast Guard dito, I think. Coast Guard clearance. Sir. Hey sir, good morning. Alright, thank you sir. Meron tayong clearance dito. Ay, sir? ORTR man eh. Why? Lisensya lang eh. Daralan ko lisensya pero may. Ah? Modified eh. Yun na ano ko, yun pa upgrade kong hub na. Hindi mga pila man na range ya. Diyan mga around 120, 130 kilometers eh. Pabukulod ka man sir? Oo, tabok. Alam lang sir. Tipid sa gas. Ano lang ko sir? So, bayad lang tayo doon. Ay. Sir, ang ano ko tani, sir, pabakulod ko tani, sir. Clearance ka na? Sir, nakakuha ka na ko, sir. Isa ka lang? Isa lang ko, sir. Diretso ka lang, sir. Straight. Okay, sige. Thank you, sir.
tayo na pinapayaran dito. I think dito ito. Ito na lang. Ito na. Ay, sir? Ang mas ko sir, din sir mabayad sir man. May idea ka sir? Gawin mo kolod. Sa barko na lang sir. Barko na lang. Okay, sige. Pero may coast guard ka naman sa Nakakuha naman ko clearance. lagi terminal fee. Terminal fee din dupit sir man. 65 sir. Tol. Sa Buntalo. So, unahan ko sa Montenegro. Okay. Sige, tanong ko lang sir. Thank you, sir. Sige lang, agad sir. Okay. Thank you, sir. Terminal fee. Nakalimutan ko yung terminal fee. Sige, dito. Tingnan natin. Sure pa. Nandito pala. Yung ano. Para street eh. Montenegro. Dito po. Sir, masakay ka Montenegro? Yes, sir. Ang dyan sir, terminal fee, sir. Ano? Ay, sa din, sir. Sa punta? Sa punta pa? Motor na imo ko ni e-bike? E-bike, sir? Sa punta? Sa Las Punta, sir? Oo. Sige. Thank you, sir. Alright. Sir, thank you, good. Fast cut. Then, dito ako. Terminal. Ay sir, thank you sir. Nakakuha na ka to. Uy, daan daw. Gilid daw. Okay. Okay na sir? Okay. Simple lang, simple. Testingan ko ba sir? Pag-at sir? Hindi ko mas understand. Let me help. Okay. Wait. Okay. Thank you. Pila sir? 500. Pila sir? 500. 500. Ang alagyan pa saka. Okay. Okay, thank you. Alright. Right there. Okay. Yeah. Nice. So now we are at the cold 10:28 a.m. na. Ay naku. 10:28 a.m. So ngayon we still have
27 plus 12 is 39 amp hours remaining capacity pa naman. Pero hanap muna ako ng pwede natin ma-charge yan for now. So, may mga charging stations dito pero hindi pa sila partner with Evro na app. So, titingnan lang natin. I think, well, no. Wait lang. Nakapila pa dito yung mga, I think may ano ata to, may fee na babayaran. Tingnan natin dito if pwede tayong makalusot. I think dito ata yan. Teka. Not sure, around 50 pesos siguro na fee. Grabe. Ay, thank you. Thank you, sir. Okay. See, na tayo. So, Solarius EV charging station yung pupuntahan natin una. And na-sure ako kung makaka-charge ako doon. Baka need ko mag-download ng app siguro. Dito na lang ako sa gilid ng, oh, BYD, no. Oh my God. Nakakita agad tayo dito ng BYD na shark. Dito na. Teka, wala naman dito. Wala. Walang charging station dito. Never mind. Check natin yung next na charging station. Isa na ba ako? Ito kanina yung chinek natin eh. Okay. Sige, balik tayo ulit. Nako, nag-hunting ako ng charging stations. Scam yung isa. Or baka hindi ko lang talaga nakita kanina. Baka nakatago or something. Wait. Ayan! Electric vehicle charging station. SMI scanner. Wait lang. Magtanong muna ako. Ay, ma'am? Ay, hello, sorry. Ma'am, ang kot ko tani ma'am sa may kimi nakabutang abi nga electric vehicle charging station bala ma'am. Pwede ako ma'am makasaksak ang scooter ko ma'am. Hindi na pwede sir, para lang sa salakyan. May ara ako ma'am nga adapter. Guwa niya may adapter ako nga pwede ko masaksak sa mga charging station. Mano na siya ma'am baya QR ang ano niya? May app ikaw nga gamiton or Wala, may lang ko na okay. Swipe lang. Sige. So ano ma'am, okay lang ang testingan ko ma'am. Kaya ano man mo, ang sa iban to daan sa syudad, amo mara ginobra ko mo. Mga pangsalakyan ginasaksakan ko man. So, okay man sa ila. May adapter ako nga ginagamit. Pakita ko mga adapter dito lang. Ay, ma'am, amo na siya ma'am. Nan. Bali mo na siya masaksak ma'am sa may charging station. Tapos amo na yung saksakan ko. wala mo sir, sa bungan na di after di yung pagkabalo ko salakyan yung gate mo. Ate sige okay lang ma'am kung ano ma'am. No problem ma'am. Walang mamangkot lang kuli. Sir, kung makabalik ka, mamangkot lang ko sa iya, kung mag-ari, sir, kung pwede na. Sige okay lang ma'am. No problem ma'am. Ako niya pa ganun, hindi ko sa ila, pag ano nila sa ako, pag explain, salakyan ng gate. Okay kasama ma'am. Kaya nga rin, amo man sa may syudad sa Iloilo, amo na ginagamit ko sa pangsalakyan man. Iba, Pareho na siya ma'am. Ay, sige ma'am. Ay. Dira na siya masulod ma'am.
Na, dali na siya masulod mo na. Amo na siya. Pero amo na siya, ang kinanglan niyo pa man, di ba, ano mo, lisensyahan mo. Alang-alang man, ad. Okay ka sa mama, okay lang, ad. May ara man na sila sa Ayala, sir. Ayala. Dila o sa Ayala. Okay, may dan man. May ara man. Ate, sige, kantaan ko lang. Thank you, good mama. Ad. No problem, good mama, ikasa. Ma'am, thank you, good. Ad. Next is unfortunately, gutom na talaga ako. Hindi pa ako nakakain kagabi. Kanina umaga. And naghahanap na yung katawan ko ng pagkain. So, travel na lang tayo 27 kilometers. Pero check natin baka may mahanap tayo na kainan before. Mega World. Wow. Oh, ganda ng daanan dito ah. Amazing. Oh, interesting. Wow. Meron pa naman tayong backup battery. So, around 67 kilometers pa kanina yung range natin nung dumating tayo doon sa port. Tapos, yung parking lot ata to. Tapos, meron pa tayong 12 amp hours dahil hindi pa natin na-turn on si Nadeshko, yung dinisable natin na battery kanina. Tapos, saan nung next na? Hindi, doon pa sa... may charging station sila dito. Paano ba to? Pero may nagcha-charge. Yun lang. McDonald's charging station. Pero yan, nagcha-charge na EV. Wait lang. Ay, mali. Mali. Shit. Tama ba yung ano ko? E-charging station. May isa pang outlet doon, pero I think di okay lang. Naku, uling yung nagcha-charge. Saan ba to? Diba ata yung McDo. Buti yung McDo nila may charging station ngayon. That is so cool. Dito ata yun. Dito ba? Tama. Hindi ako sure kung tama. Yun lang. Pag pumunta ka doon, hindi mo alam kung may nagcha-charge or wala. So, kanina may nagcha-charge na Wuling EV. Ang cute ng Wuling na kanina. Pero naka type 2 na ata yun. Type 2 din yun na charging station. May isang parang takip doon sa likod. I think baka outlet yun. Change of plans. Gusto ko sana dun sa Goshen. Kaso hindi din ako sure kung makaka-charge ako doon. And gutom na talaga ako. Kailangan ko na talagang kumain. Diretso lang to. Dito tayo. Pag ganito ngayon na painom na ako ng tubig, parang hindi naman ako ginutom na. Baka pwede tayong dumiretso na doon sa Goshen. No. Sige, pwede din. Kaso, hindi ako sure kung pwede ako makapag-charge doon ng scooter ko. Yun yung problem. Pwede siguro Goshen. Diretso na lang tayo sa Goshen. Kung kaya ka pa naman. Nakainom na ng tubig eh. Sige, doon na lang sa Goshen. Maganda actually kasi yung view doon. Doon sa Simborio. Okay din din. Maganda din yung vibes doon sa Simborio Cafe, Simborio Garden Cafe. Pero mas okay na doon ako mag-start sa Goshen kasi doon sa Goshen after nun kasi after kasi sa Goshen is yun na yung paakyat sa Don Salvador Benedicto.
Kaya in terms of distance, I guess much better than tayo sa Goshen. Kasi hindi pa tayo nakapunta doon and gusto kong pumunta doon. Yun, so, sige, pwede naman doon tayo sa Goshen na lang. Change natin yung location to Goshen. 20 kilometers. Okay, yeah. Sige. Doon na lang tayo sa Goshen. Anong oras na? 11:44 na. Wow. Noise. Very noise. Tingnan mo yun, oh. Punta muna tayo dun sa Goshen. Tapos magtanong tayo dun kung pwede tayo makapag-charge. Kung hindi, GG tayo. Hanap tayo ng ibang matcha-charge dyan. Wow, green. Nako, nakalimutan ko mag-withdraw. What the hell, bro? Hopefully tumatanggap sila ng online cash payment. Nako po. Wala sa isip ko kanina. What the hell, man? Look. Ayaw na umandar pag inon ko yung ilaw. Ang problem natin kung hindi na umiilaw yung natin, parang madaming problema. Hindi na ngayon gumagana yung ating ilaw pag hindi na gumagana yung throttle natin pag inon natin yung ating ilaw. Tingnan natin kung gumagana yung brake light natin. Hindi ko makita, pero try natin. Check mamaya. Ito, paba muna ako. Yun, hindi na gumagana yung brake light natin. Okay na siya, so dapat pag ayan, parang may nagsushort ata doon sa may nagsushort doon sa
brake lights. Na-experience ko na rin to before eh, and hindi ko alam kung ano yung issue. Yun pala yun, yung brake lights pala. Ayusin ko na lang ulit yung wiring niyan next time. I mean, siguro pagdating natin dun sa campsite. 7.1 kilometers na lang. Malapit na. Enable na siguro natin yung isa nating battery. Baka maalangan ako dito sa gitna. Wait lang. So, on natin yung charge and discharge niya. Yung touch ng aking gloves mukhang hindi na maganda. Yan, okay. Sige. 4 hours na lang din yung natira sa kanya. Yun lang, medyo mahina na yung ano ng motor natin. Mukhang nag-overheat siguro or something. Mahina na yung ano niya, response niya eh. Kaya muna tayo mga 5 minutes. Water temperature 107, 108. Pahinga muna tayo dito mga 5 minutes. Mukhang nag-overheat na yung ating scooter. Okay. Inat. Nag-overheat na siya. Yun lang. Fuck. So hot. Sige. Malapit na lang sana eh. Kaso, nag-overheat siya. Yun lang. 300 meters na lang dapat. Anyways. Pahinga muna tayo. 5 minutes.
Billboards. May water step dito. Oh my. Yes, ma'am. Good afternoon. Gapatan ko ma'am online payment, ma'am. Online payment, GCash. Ate, sige. Tapos ma'am, ang kot ko dad, ma'am. Pwede ako yan, ka-charge ko nga scooter ko, gisamtang kakaan ko, ma'am. Ang electric kabi akan ng scooter. Ang ano yung charge mo? Scooter ko, ma'am. Electric scooter. Hindi ko. Siguro kung go pa charge. Okay. Kay kung kudad mabayad lang kudad per hour bala daad mo, ma'am. Samtang kakaan ako. Wala kami charge yan ako mo. Okay. Mo lang rin. Oo. Sige lang, ma'am. Okay lang, ma'am. Ma, Ano ko na amon linya bala? Gagmay lang amon niya pa na. delikado man basta masunog bala. Sige lang, ma'am. Okay lang, ma'am. Sige, tingkagit, mama. O sige. Kailangan natin mag-charge. Kasi yun nga. Ay, ma'am. Makaana lang ko danay. Ano order mo, sir? Anong available? Ang inyong ano, ma'am? Na menu. Okay, wait lang ha. Gutom-gutom. Ragit ko habi. Sige, corn silog lang ko, ma'am. Isa. Ang guyabano shake niya, ma'am, available. Sige, isa din ka guyabano shake, ma'am. Ang iced tea din, ma'am. Picture na siya. Ang 120. Sige, balan ka. 1.6 dyan, ma'am. O, sila naman si... Okay. Okay naman, okay. Sakto, ma'am, ang pangalan? Oo. Okay, sige. Ay, ma'am, na Sandra, ma'am, pa-check na lang kung nabata Ano, mo, ma'am. sige, sir. Pero may balan ako naman sa ano ko motor ko. Okay. So, kakatapos lang natin kumain dito sa Goshen. Yun lang. Hindi sila nagsusupport ng charging ng electric scooter. Kasi, una is yung mga cables. Oops. Yung mga cables na gamit nila dito is maliit lang na AWG. So baka mag-overheat at baka masunog ang mga cables nila pag nag-charge ako. Although pwede ko naman makontrol yung ano niya, yung current para hindi masyadong uminit kaagad. Pero ano na yan, hindi ko na lang tinuloy yung pag-charge. For safety purposes na lang din, for safety reasons. So hanap tayo ng ibang lugar na mapapag-chargean. Okay na. Well, kumain ako, umorder lang ako doon ng corn silog and yung guyabano na shake nila. Ang sarap ng guyabano na shake. And yun, nag-order din ako ng isang pitcher ng iced tea, pero hindi ko naubos, kaya tinransfer ko na lang dito sa lalagyan ko ng tubig. Hanap lang ako ng another kainan siguro na pwede tayong makapag-charge. So pwede tayong umorder something. So ito yung mga downhill kasi
makakapag-charge tayo sa downhill dahil may regenerative braking tayo. Pero ano to eh, combination to ng downhill and uphill yung lugar dito. And then doon papunta na sa Bandolon, Crosstown, puro downhill, puro uphill na pala I think. Yan, so along the way, check natin if may makita tayong okay, dito na yung DSB. Okay. Oh, ang daming motor dito. Daming naka-park na motor. Doon sa taas, I think try natin maghanap doon ng pwede natin mapag-chargean. Chargean. Yan o, mataas yan. So, yung battery natin sinadesh ko 12 amp hours pa naman siya, so okay pa yung capacity niya. Pero yung dalawang battery natin, yung si Minami and si Ayano, is palobat na silang dalawa. So dalawa sila yung need ko ma-charge ASAP, kasi kailangan ko sila mamaya doon sa paakyat na doon sa matarik na lugar. I think dito try ko kung pwede tayong makapag charge dito. Snack, kahit snack lang dito. Yan, medyo mainit pa naman. Tanong lang ako kung okay lang mag-charge. May tao. Oo, astig ah. May puno dito. Astig. Astig rin yung view dito. Amazing. May tao. Ay, bukol. Ay. Baka makaan ko daad gyablaw. Ang kaso need ko pa gidaan mag-charge ka scooter ko bala ma'am. Pwede ako ka-charge ka scooter ka ma'am samtang kakaon. Sige, mabayad lang ko kung kang per hour. Okay lang 20 per hour ma'am. Sige. May extension man ko mo. Pwede ko isaksak lang yung extension ko kahit ya sa sagwa ang motor ko abi. At tapos ma-order na lang ko din ma'am. May iban ka mga drinks ma'am. Mga drinks. Pero may soft drinks. Mga Mountain Dew lang. Available. Sige. Mabal ko ma'am burger tapos soft drinks. Sige. Tapos i-set up ko lang ta ma'am. Sige. Thank you. Noise. Dito na siguro. Astig meron dito. CR. So cool. Wait lang. Check natin charging current. 5 amps kayo. Ayan. Then 10 amps. Okay lang. Start tayo. Charge around 203. 203.
DSB Coffee Shop and Snack House. Ma'am, thank you again. Wala mga ito may nalimta na. Okay, sige. Ay. Ano oras na ba? 3:33 PM na. Ayan. So, kumain lang ako muna doon sa DSB Mountain View. Nakalimutan ko yung kanina ko lang binasa. Pero yun, doon ako nag-charge. Malapit lang naman siya sa Goshen. Ayan, kumain lang ako ng burger doon. Astig yung ano doon. Padaanan. Astig yung padaanan papasok doon. Then, nag-charge ako 1 hour and 30 minutes doon. So, mga nadagdag is around 15 amp hours. 15 amp hours yung nadagdag. Oh my God. Okay lang. Preno lang yung gamit natin ngayon. Kailangan ba nating mag downhill assist dito? I think hindi naman. For now, change natin yung the way mag work yung region. So dito, yan, nakakonect na siya. ABS when release throttle tayo. Yan, so ABS when release throttle, save natin yun. So mangyayari is magre-regen siya pag nirelease natin yung throttle. Yan, sige dyan. Mas effective yun compared sa braking lang. So once nilet go natin yung throttle, automatic magre-regen siya para hindi na tayo kailangan mag-brakes. Pero yan, may alalay pa rin ang preno. Ayokong gumamit ng ano ngayon, downhill assist. Yan, pag nirelease natin yung throttle, ay wala siyang regen. What the hell is happening? What? Hindi siya nagre-regen. What the hell? Nagre-regen pa rin siya during braking. What the hell? Nagre-regen pa rin siya pag ano ako. So parang baliwala. Kasi before kasi is ano eh, nang hindi ko pa na gawa yung pag self-learning na to. Ang nangyayari is pag nirelease ko yung throttle, kusang magre-reverse yung motor. And then, pag ginamit ko yung ABS when brake, tuwing magbe-brake lang, doon lang nagre-reverse yung motor. Pero ngayon, kahit na nung na-self-learn ko na yung motor, kahit na sinet ko siya sa ABS when release throttle, hindi gumagana yun. During braking pa rin yung regen niya. So weird. I think may settings lang ako na baka hindi ko na save yung settings or what, you know. Ang taas na, no, dire-diretso na yung pataas. Pero I think ngayon not sure lang dito ngayon.
So, may mga pumapasok na current ngayon kahit hindi ako nagbe-break. Oh my god. Pero, I think yan is dahil nababalance yung batteries siguro kaya may pumapasok na current. Pero malalaman mo kasi kung may malaking current na pumapasok dahil kapag nag-break ako from 2 amperes nagiging 7 yung pumapasok na current. And then shared yung current na yon na pumapasok shared yun across multiple batteries. So pag shared yun across multiple batteries, ibig sabihin yung 20 amps na sinat natin doon na max stop current, yung stop back current, yung 20 amps na yun sinishare yun across 3 batteries. So yung 7 amps ay yung 5 amps na pumapasok kanina is sa isang battery siya pumapasok, yung other current sa ibang battery siya pumapasok. Kasi yung minomonitor natin ngayon is yung ano lang yung isang battery lang. So nakikita natin na may dumadagdag na 5 amps. So yung 5 amps na yun is part ng 20 amps natin na regen. Ay. Dito na natin mag-start yung mataas na part, yung straight na pataas. Slow down, dangerous curve. Okay lang uphill, yung downhill yung problem ko kapag hindi ko na-on yung downhill assist. Yung problem naman sa uphill, nag-overheat yung motor. Overtime. So kailangan mo magpahinga. Ano to? Medyo mataas na dito. Ito. Alanganin ako mag-stop dito, hindi ko mo yan o dito. Oops, teka. Yeah. Oops. Okay lang siguro, huwag na. Gusto ko sana mag-picture doon, kaso naalangan ako sa pwesto ng scooter. And 3:47 na kasi mag-4 na. Kailangan nating makapunta doon before 6. Baka sarado na sila before 6 doon sa Bandolon Frosta na campsite. Nakapagpaalam naman ako doon sa campsite na mahapon ako makakarating. Pero hindi ko natanong kung until when sila nag-accommodate ng guests, ng campers. Yun yung problem ko. So far na kaya niya naman. Nakapagpahinga na din kasi ito kanina doon. So goods lang.
Next is dito tayo dadaan. May hairpin dito. Grabe yung hairpin. Teka. Oh my god, hairpin. Grabe yung hairpin. Pero okay lang. Ayan. Sige. Meron ditong astig ah. Baka nire-renovate na nila to. Astig yung lugar. So far so good, parang hindi naman nagloko yung ating swing arm. Hindi na siya nagpo-produce ng knocking sound kapag tinaasan ko kasi yung current naka 500 amps na tayo ngayon ng max phase current, and kanina pa ako nagpipreno, pero okay pa din yung swing arm, hindi na siya lumalagatok. Mag-observe natin ulit siguro pag uwi natin, observe natin if kapag naka downhill assist siya, observe natin if lumalagatok din siya. Pero good thing na to na hindi na siya lumalagatok kahit na naka 500 amps na yung current. Big achievement na to. Ang ganda ng dito, ng view. Gusto ko sana magstay kaso baka maalangan ako mamaya. Noise. Astig, ang ganda ng mga pine trees, man. Possible kasi na mag-overheat mamaya yung motor natin ulit. Din natin magpahinga ulit mamaya. Baka hindi na tayo umabot ng 6. Asan tayo kagaya? Wow. Sunda ata to. Wow. Tapos liko tayo dito. Ay. Then yeah. Hopefully hindi talaga gaano katarik yung dadaanan natin, and meron tayong mapagpahingahan ng mga flat roads para hindi talaga mag-overheat yung motor natin. So kapag nakabili na ako ng another ADV na i-convert to electric, kailangan liquid cooled na motor yung bilhin ko. Ito yung problem talaga sa akyatan, is yung overheat. Marami pang mga campsite yung hindi ko napuntahan dito. Sige lang. Mga siguro September or Q4 siguro. Try natin dito mag camping spree. Noise. And also sa internet natin, baka bumili ako siguro ng Starlink Mini Cedar Point. Para hindi masyado mabigat yung dala natin. Starlink Mini. Kasi ako lang naman mag-isa sa campsite yung gagamit. And I think 100 Mbps, okay na yun. So I think for example 1 month
Starlink Mini yung gamitin ko, tapos pagka next month balik ulit sa Starlink natin na standard dish. Ang dami dito. So sa buong 1 month na yun na naka-activate yung Starlink Mini natin, unlimited yun na internet, around 5k, same lang yung price nila sa standard na Starlink na roaming din. Pero yun, at least doon sa weight pa lang mas malaki na yung difference, and yung power consumption pa, yan to yung isa, yung power consumption natin maliit lang. Oops, sana to next dito ba? So pwede na siya ma-power via USB-C. So good na ganun. Pwedeng ganun. Oops. Tingnan muna tayo. Oh. Palit muna tayo siguro ng battery. Oh, malapit na pala. Pero yun kita mo yun Grabe yung daanan. Taas pa yung lalakbayin natin, Diyos ko. Yan, pero malamig na. Malamig na dito yung klima. Amazing. Siyempre mataas na Oh no, Isip na manok yun. Nagano siya nagpanic siya Yun lang. Ngayon namumuong sama ng panahon. Sige, check muna tayo ng temperature. Battery temperature. Lagay ko dito siguro sa kabila yung isang phone natin para ma-monitor yung temperature ng ating motor. Naka 99 ngayon. May 6.8 kilometers pa tayo. 98 degrees Celsius yung motor temperature natin. Grabe yung tarik Ito, Camp Anver. I think dito ata din yun. Gabriel. Dito tayo nag-camp. Tapos, dito naman is... Yan, hindi pa ako nakapunta dito na part. Doon sa liko na yun, doon ako nag-camp. Camp Gabriel before. Jomax Peak. Dito lang pala yung Jomax Peak. Yun lang, wala na ako tayo maglibot dito. Oh no. Oh shit. Medyo awkward yung pag tigil ng dun ng bus. Oh. 6.8 kilometers pa. For sure iinit to mamaya pag mataas pa rin yung inaakyat natin. Wow. Lang tayo sa gilid. Ayun, pero I think ngayon kung na-notice nyo parang bumabagal siya. I don't know lang kung yun yung effect ng kasi pero wala siyang regen wala siyang malaking current na pumapasok kaya hindi ko siya matatawag na regen, pero bumabagal siya kapag nag-release ako ng throttle.
Meron tayo ditong downhill at I think tapos next uphill naman to. Pitik-pitik lang tayo ng preno. Ayokong gumamit ng downhill assist. So yun, combination siya ngayon ng uphill and downhill. Ang ganda ng ng formation dito ng mga mga halaman, stick. May line talaga lang sila. Hindi ako sure kung mini-maintain nila to or what. Diyan na line lang yung may mga halaman, yung mga dahon niya. Yan, I think titik-titik lang kaya naman pala. Pwede natin i-increase yung current, pero ang worry ko baka kapag na-increase natin yung current baka umalog na. Pero pwede natin i-test. Baka may knocking sound na siya mamaya pag tinaasan ko pa yung downhill, yung yung regenerative braking na energy from 20 amps. Kung patataasan pa natin by 20 amps, pwede din siguro, para matest na lang din natin. Sige, wait lang. Hanap tayo ng flat surface. Yung lang, mayroong lilim para hindi masyado mainit. Dito siguro pwede na. Yan, siguro dito pwede. Oops. Yan bumabagal siya. I mean, well. Okay, change natin yung max. Taasan natin yung max phase current kasi ngayon is naka 56 amp hours na tayo. Taasan natin yung max phase current. Yung stop back current gawin natin 30 amps siguro. Tapos dito is set natin to 45 amps. Tapos battery capacity is 56 amp hours na. Yan, tingnan natin kung may lagatok. Yan, mukha meron na akong nararamdaman. Meron akong nararamdaman. Sige, mamaya. Malamig ng hangin. Amazing. Ayun, meron akong lagatok na nararamdaman. Pero yung lagatok na yun is pansamantala lang. Malakas yun read yun amazing. 30 amps, not bad. So sa 30 amps na yun, hindi ka nag-press ng preno mo ng malakas, which in turn makakatipid ka ng brake pads kasi hindi na diin yung brake pads talaga sa rotor dahil tumutulong yung motor para mapatigil ka or mag-slow down ka. It's amazing. Tapos nag-charge pa yung battery mo. Ang ganda ng dito, ang daanan. Pero yun, na-notice na natin after 30 amps meron na siyang lagatok. So for sure kapag pinagana natin yung downhill assist bukas, for sure mayroon na tong lagatok. Wow, this is so cool, man. Wow. Wow. Amazing. Sports cars. Ang lakas ng ang lakas ng braking niya ngayon na naka 30 amps na tayo. So I think
regen alone I think is sufficient na siya as long as hindi lagatok yung motor natin. Normal lagatok siya kaunti sa first na brake, tapos succeeding brake hindi na siya lumalagatok. Yung sipa lang talaga naman kasi parang from discharge to charge na parang ano siya, nabibigla, kaya meron siyang sipa. Yung sipa na yun yung nagkakos ng lagatok. Yan, meron na siyang lagatok. Try natin change to 25 amps lang. Check natin kung may lagatok siya. Sige, change natin yung settings. Gawin natin mga 25 lang. Check natin kung malakas ng preno actually. 30 amps, not bad sa 30 amps. Sige, change natin lang muna to 25. Tapos siguro dito is 35. Wait lang, 25 amps yung stop back current, tapos max back current natin is 35 amps. Okay, let's go. Tapos yan, sige. Ang lakas mo 30 amps, not bad yung 30 amps. So I think wait lang, sige, parang wala siyang lagatok niya. Pero check natin mamaya pag nag-switch tayo from discharge to charge. Tingnan natin yung sipa niya kung may lagatok. Hindi ko pa namalayan yung maps. May sinusundan pala tayo ng maps dapat. Wow, speed. Pang touring na talaga yung motor. 2.4 kilometers na lang, malapit na. Hopefully hindi siya mag-overheat before tayo makapunta doon, makaabot doon. Malapit na. So combination pala ito ng combination yung daanan papunta sa Bandolan Frost Town. Combination siya ng downhill and uphill, which is, and also siya, doable siya kahit hindi ako gumamit ng downhill assist. I mean yung papunta. So check natin next sa pag-uwi natin if doable pa rin siya kahit na regenerative braking lang. Tapos liko tayo dito. Ayun, meron siyang kaunti na lagatok, pero first lang. So first lang, sa succeeding hindi na. Yun na naman actually yung problem yung sipa. Pero I think yun, sabi ng tiyuhin ko, pwede kong palagyan ko na lang ng parang lock nut, yung parang may lock siya para hindi siya matanggal yung nut in case na in case na may sipa siya, at least hindi matanggal yung nut, safe pa rin yung nut, hindi matatanggal, hindi luluwag. Ayun, not bad. So far so good. Okay na to. Sige, wait lang. Change natin to, balik na lang natin sa 20 amps. Hindi ko feel yung yung sipa. Hindi maganda sa pakiramdam. Change natin yung regen again, 20 amps lang. I think 20 amps okay na yung 20 amps. Tapos 20, then 30 dito. Okay, goods. Sige, okay na yun.
Ayun lang, mukhang nagbaga na siya. Nag-start na ata siya mag-overheat. Well, balik na lang tayo if ever. I mean, balik tayo sa flat road mamaya kapag naalangan tayo sa taas. Yun din naman yung ginagawa natin lagi. Ito downhill, kaya lang. Ito yung kinakabahan ko, yung may kasalubong na truck sa liko eh. Ang laki kasi ng turning radius, di mo ma-predict minsan yung turning radius nila. Minsan kakainin niya yung linya mo. Oh, may daanan dun pataas. Ayan, malapit na tayo. Ang ganda ng daanan dito, amazing. Sarap dumaan dito. Sige, palagyan ko na lang yun ng lock nut. Siguro, yun yung pinaka-safe eh. Yun, pero tapusin ko muna yung paggawa ng ano na yun. Pagpapagawa ko ng swing arm. Yung custom natin na swing arm. Kasi ito, yung ginagamit ko ngayon ng swing arm is ano siya eh. Binibuild siya through screws. Yan, may mga bolts siya na screws. Kaya minsan ano eh, kapag umaatras ako, parang lumalagitnit. Kaya lumalagitnit siya, especially kapag nagigpit ako. And ito na ata, dito na ata tayo. Yay! Amazing! Hindi tayo nag-overheat. Good job, Shimarin. Oho. Malapit lang dito. Teka. Hindi ba yun? Bandol and Frost Town. Ayun. Teka. Ang campsite yung kailangan ko. Saan ang campsite? Teka. Campsite. Wait lang, saan yung campsite nila? Teka lang Ay, ma'am, good afternoon. Ma'am, ang kot ma'am, din dapat yung campsite nila, maman? Sa ano? Kuya pa? Nga dalan blab pa mo na. Rapid lang man? Okay. Ate, sige. Pag-abot mo dito, may dalan pa ginagawa. Pasulod? Duwa na nga dalan, tapos di ka lang. Okay. Pero, kinanlan mo ko Rodrida na yung Nakabook naman ko mag-camp. Ay, ga-work na siya dito. Ate, sige, pedemonstrahan ka na lang. Sa inyong unong campsite. Mapano ka na rin, sir? May login? Ito siya. Okay. Ma'am, thank you kita, ma. Okay, sir. Good thing, hindi naman talaga gano'ng katarik. Hi, yes ma'am. Ako lang isa ma'am. Madiretso na lang ko to ma'am. Thank you good ma'am. Sir, thank you sir. Oops. Ish. Wow. Stick. Stick nung ganito. ADB din. Tapos dito. Dito ata yun. Dito ata sabi ni ate. Ay, ma'am, good afternoon. Din kayo ma'am ang campsite, ma'am kang Bandolan First Town, ma'am. Tuyap. Ang campsite nila. Ato dito. Diya Malabay. Okay. Dire ka mo agi niya dito sa may muslimang ka dito dapit. May kasanga ana dito ka mo. Sa left nga sa left. Okay. Ka mo. Sige, Ay sa unahan ara dito. okay. Thank you, mama.
dito. Ako, ang taas ng ano. Dito tayo sa nabababa. May ano to, sure. Oh? Oh. Yun lang. Ang daming humps dito. Teka, try natin dito. Oops. Yun lang, may mga humps. Mga humps. Oops. Oh no, saan ako dadaan? Dito, wait. For sure, mag-ano to. Oop. Nagbuabi. Oops. Ayun. Dito naman ulit. Yep. Nice. Okay. Oh. Very nice. Ostig yung rice terraces, oh. Amazing. What the hell? Stig. Wow. So I think ngayon mayroon atang pa Y junction na daanan. Nandun tayo sa pa-left dadaan. Wait lang, magtanong ako. Ay, hindi. Ay. Sir, good afternoon. Dito pati sir ang campsite, sir man? Ang campsite kang Bandolon Frostan, bala sir nga campsite balaw? Camping? Had. Vice Bandolon? Had. Ikaduhang kurbada, boss. Nang closing da. Di ko kapawala. Okay. Unahan do tayo. Aran ang Dala mo lang. camping dra. Okay. Thank you, boss. Okay, so wala lali ko. Thank you, good. Okay, buti hindi ako umapa. Akala ko umapa na ako eh. Oops, dito na tayo. Ay, there. Camping by Frostan. Dito lang. Tapos, saan dito yung kanilang entrance? Hindi ata yun. Hindi ko sure kung may kuryente din doon. Ako, di tayo pag walang kuryente doon. Hindi din ata ito. Ano yun eh? Parang may fields. Ito ba yun? Yeah, ito ata yun. Yay, nandito na tayo. Amazing. Sige. Oops. Camping. Walk in the clouds. Wow, may nag-set up na dito. Naka-black dog pa. Amazing nung tent nila. What the hell? Wait lang. Mag-ask lang ako dito kung pwede. Walang kuryente siguro dito. Feel ko. Yan, naka-solar lang. Or baka doon tayo sa... Wait lang, sige, magtanong ako dito. Or saan ba? Saan ba dapat? I think dito eh. Wait lang, try ko I think dito, parang outpost lang ito. Baka doon sa barn ako dapat pumunta. Sige. Oh, may helicopter dito. What the hell? Amazing. Welcome to the Red Barn. Dito at yung entrance. Tapos okay, dito na ako siguro. Amazing.
alanganin dito. Ay, sir. Good afternoon, sir. Ang si Nico, gali, sir. Naggambal naman to si ma'am kagina to sa Bandolan Froston. Ngay confirm niya dire mo. Ano ko lang di palagbok lang ko sir. Okay, sige, sir. Nakabayad din na to sir. Sir. Nagbayad ako online. Ano lang kami sir. Sige. O palagbok para mabalhan mo lang. Aad. May kuryente, sir? Pero arep lang di sir. Dito way gito ko dito. Sige, okay lang. Kuy, ma-charge ko to. Ibla ka scooter ko, sir. Pwede kayo mapa-charge dire, sir? Bro, pwede ka pa charge scooter? Ay. No problem, sir. Ad. Ad. Oh, siya. Nakapit. Siya lang isa. Ad. Na-confirm naman to si ma'am. Tapos ano ang kan ba? Mapa-charge sa scooter, pwede daw pa-charge. Or radyohan mo danay sa madam. Mabayad lang ko dani per hour. Kung amo ka rin. Kaya usually sa mga campsites, bayad ko 20 pesos per hour eh. Pero ran, depende sa sukot ninyo. Kag mapasugot. Extension. May extension ko din nga dala. Okay lang sir. Ad. Dito taguro i-plaster sir ay nga side sir. Sige, Ad. I-ano ko lang Ang pang ano ko lang. Idulong mo lang kaday gamit mo. Gamit ko, Ad. Tapos ano ko gikaron charge. Ad. Ay, dito lang, sir. Until what time ka mo sir, or bilog ka mong gagabigya ka mo? Gapa serve sa pagkaon or Serve sang pagkaan kag kung may gabantay sir. may ari di gabantay sir tapos ang ila last call din sir sa pagkaon alas 10 gid sir. Ate, okay lang. Ate, sige, Ad. Mga alas 10, no? Sige, mapaano lang ko karon mo before 10 sa pagkaon, sir. Kag sa charge, makadto lang ko di karon, sir. Sige sir. Sige, Ad. Maset up lang ko din, sir. Ay sir. Ad, sir, thank you, Ad. Pistuhan sir. Ano, sir? Mangita ka ng pistuhan, pwede ka man dire or dire. Okay. Kung dire ka nga side sir, layo ang aton CR atong gito sir. Amo rin, sir, yung outpost ang CR, sir? Oo, sa ubos sina may amo na may CR. Sa ubos pa? Oo. Sige. Pero dire pwede ang mga amon nga sapat nga kabayo, pwede man na namon mga paubos eh. Sige. Kung gusto mo lang ikaw. Ad. Sir. Mangita lang ko, sir. Pero ang alagyan, sir, hindi pwede, ano, no? Hindi, pwede ba tangan sang tent, no? Ang diri dapit, Sir. Okay, may kasa. Ad. Sige. Thank you, sir. Ad. Ma-update lang ko karon, Kita ko din kang nag. Naka-black dog sa tanda to. Amazing. Wait lang. Hindi kalat. Tapos pwede ka charge gi. I think tapos ang mag-set up ka tent rin ang atin nga kailangan diyo ko may mga may mga shits. Hello there. Kung di ako mo set up, yun lang, yung problem is yung mga shits. Pero I think pag inalis to, I think goods lang. Grabe, hardcore ang datong tent. Naka-black dog, pang family ata to. Kung giya, pwede man ki. Giya ka rin ki. Yeah. Pwede giya. Pwede ako ki. Set up. Tapos ang CR is to lang sa unahan ka outpost. Okay. Very nice. Hi, sir. Sige. Pwede. May helicopter. I think kinubra lang ko na nanda dyan. This is so cool. Pwede nga siguro. Yan, daw akong video naman kay. The red barn. This is so cool. Okay, take ko tayo pictures.